Paubos na mga tol ang highly accurate long-range missile ng Estados Unidos. Yan ay ayon mismo sa ilang media sources. Mga tol, hindi galing sa atin yan. Yan ay galing mismo sa ilang media sources. So pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, nagbibigay po tayo ng reaction and commentary sa mga maiinit na balita ngayon sa loob at labas ng ating bansa mga kapatid. So huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Mga kapatid, papanoorin natin mula rito sa Net25. Sabi rito, long-range missiles ng Amerika paubos na. Ito nga ba'y may katotohanan mga tol? Kasi ito itinatanggi ni Trump, di ba? Lock and loaded daw sila at napakarami pa daw nilang imbak, sabing ganon. Pero ayon sa ilang media sources, paubos na itong highly accurate long-range missiles ng Estados Unidos. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. Ayon sa ilang media sources, paubos na raw Ito na. ang highly accurate long-range missiles ng Estados Unidos. Anila nagamit na ito ng US Army sa imangbang pakikidigma sa Iran. Nangangamba tuloy ang marami tungkol sa kahandaan ng Washington sa mga susunod pang gyera. Pero tatandaan natin mga tol, yung mga media na yan, meron talaga silang mga sources niyan. May mga tao yan sa loob mga tol. No? Yung iba binabayaran nila para makapagbigay ng balita, ng intel, di ba? Doon nila kinukuha yan mga tol. So ngayon, kung nakakakuha ng mga ganong report etong media, hindi ko naman sinasabing pwedeng totoo o totoo talaga, no? Pero may posibilidad na nakakakuha talaga sila ng mula doon sa loob kung ano yung totoong kalagayan. So sabi rito mga tol, paubos na. Nagamit na daw ng Amerika sa loob ng 5 buwan na pakikipagdigma nila dito sa Iran. Diba? So ngayon may mga nangangamba. Ito, balikan natin. Ito ng US Army sa imangbang pakikidigma sa Iran. Nangangamba tuloy ang marami tungkol sa kahandaan ng Washington sa mga susunod pang gyera. Isa Anselmo para sa report. Diba? Kaya pa kaya ng Amerika mga tol na tumagal kasi tulad ng sinasabi ni Trump, sila daw ay lock and loaded, no? Sila daw ay maraming imbak. Pero kita nyo naman kung ano yung nangyayari ngayon, urong sulong, di ba? Magbabanta ng mga pag-atake, tas kinabukasan cancel, hindi mo na itutuloy. At bibigyan ng chance ang Iran. Kumbaga doon pa rin yung pressure, di ba? Pine-pressure nila yung Iran para makipagkasundo o para sa negosasyon. Kaso, kapag nagmatigas ang Iran, walang magagawa ang Amerika kundi ituloy yung kanilang mga banta na mga pag-atake, tapos babawi din naman yung Iran. Na ikagugulat din nila kasi para sa Amerika mga tol, etong Iran is paubos na rin o wala na talaga etong mga armas. Pero nagugulat sila, saan nanggagaling yung mga armas ng Iran? Bakit patuloy silang nakakaganti, patuloy silang nakakaatake? So medyo na-frustrate ngayon mga tol etong Amerika at hindi nila malaman kung ano na ngayon yung nangyayari. Pero ayon nga ito, ayon sa mga media sources is paubos na itong long range missiles ng Estados Unidos. Yung long range lang naman, yung pangmalayuan. Baka naman marami pa silang mga short range o yung mga missile na karga ng mga fighter jets, di ba? Kasi long range lang naman na pinag-uusapan dito eh. Pangunahin sa missiles na umano'y halos ubos na ang surface-to-surface weapons ng US na kilala bilang Army Tactical Missile Systems o ATACMS, maging ang precision strike missiles nito. Ayon sa sources, nagamit na ng US halos lahat ng naturang mga armas. Mahalagang bahagi ng arsenal ng militar ang long-range munitions bilang nagagawa nito ang tumpak ng mga pag-atake mula sa ligtas na layo o distansya. Nagamit sa Ukraine War ang US-supplied ATACMS na gawang atakihin ng puwersa ng Ukraine ang targets nito sa loob ng Russia. Kaya whenever na ini-interview si Trump mga tol, mapapansin nyo na rin, ewan ko kung nakararamdaman nyo, di ba? Panay sisi siya dito kay Biden. O sinasabi niya, inubos kasi ni Biden mga weapon ng Amerika kakapadala dun sa Ukraine
Hindi naman nagera ng Amerika yan. Parang ganun mga tol. Di ba? Panay ano siya panay sisi siya rito kay Biden Pero sabay babawi, nasasabihin, well, marami naman kaming missile. No? Maraming iba ang Amerika. Pero sa kaya nakuha ng mga media sources to, no? Itong paubos na daw ang missile ng Amerika. Malamang yan talagang may mga sila, may mga sources sila dyan sa loob. May mga nagbibigay ng info sa kanila. Samantala, ang precision strike missiles ang mas bago at mas advanced generation na papalit sa ATACMS na may mas maikling distansya. Ayon sa analysts, mahalaga rin ang naturang mga armas sa anumang iringan sa China. Nagkakahalaga ito ng higit $1 milyong bawat isa. Grabe no? $1 million kada isa. Convert mo yan dito sa Pilipinas mga tol, kung nasa 60 pesos, edi 60 million pesos yan bawat isa. My goodness! Pwede ka na magtayo ng isang McDo. Tumanggi ang sources na Hindi, magpa-franchise pa lang pala. anumang iringan sa China. Nagkakahalaga ito ng higit $1 milyong bawat isa. Tumanggi ang sources na sabihin kung ilan na lang ang natitirang munition ng US. Inilunsad ni Pangulong Donald Trump ang giyera sa Iran kasama ng Israel noong Pebrero sa pagtatayang matatapos ito sa maikling panahon. No, tumangging sabihin kung ilan na lang yung exact na bilang. Basta ang sinabi ng sources is paubos na mga tol. Yun ang sabi Kasama ng Israel noong Pebrero sa pagtatayang matatapos ito sa maikling panahon. Subalit sa pagtatagal ng giyera, may mga pangamba na bunsod ng nauubos na missile supplies, malilimita ang kakayahan ng Amerika na pigilan ang mga kalaban kabilang ang Russia at China. Yun lang, di ba? Yun lang kasi may mga balita din mga tol na ang Russia at ang China daw ay sumusuporta dito sa Iran at nagsusupply. Sabing ganun mga tol sa mga bali-balita. Hindi ko alam kung may mga napanood na kayong ganun kasi ako may mga napanood na ako. Bale next time bibigyan din natin siya ng reaction video. Samantalang etong US, eto yung pangamba. What if halimbawa samantalahin ng Russia at China itong pagkakataon na to? Kasi alam naman natin, Amerika ang pinakamabigat na kalaban nila, di ba? Kung mauubos ang kakayanan ng Amerika dito sa Iran, mga tol, at yan naman ay samantalahin ng China. Ang China, pinakamarami ngayong supply mga tol kasi wala naman silang kinasasangkutang gera ngayon. Malamang napakaraming imbak niyan. Etong Russia, pwedeng kaunti lang din kasi may laban sila rito sa Ukraine, pero etong China talaga maraming imbak yan mga tol. Wala naman silang gera Kapag kasi namantala nila itong pagkakataon na to, medyo dehado na Amerika dyan, no? Gayunman, nag-issue ang White House ng pahayag mula sa Pangulo na pinakamarami ang armas ng US sa buong mundo, higit pa sa kailangan nito. Yun yung sinasabi natin. Itinatanggi yan mga tol ni US President Donald Trump. Hindi niya pinatototohanan bagkos yan ay sinasabi niyang fake news. Yan ay sinasabi niyang walang katotohanan. Ayon kay Trump, sa ngayon ay gumagawa sa record levels ang defense companies ng mga armas na higit pa sa mga ginawa nito sa nakaraan. Bukod pa sa pagpapalawak nila ng mga planta at mga kagamitan. Ayon kay Pentagon spokesman Sean Parnell, pinakamakapangyarihan sa mundo ang militar ng Amerika. At mayroon ito ng lahat ng kailangan sa anumang oras at lugar na gugustuhin ng Pangulo. Ilang linggo nang nagbababala ang military leaders kay Trump na nauubos na ang imbak na armas pang depensa ng bansa. Noong isang linggo, naiulat na nagpasya si Trump na huwag nang maglunsad ng isang massive offensive sa loob ng Iran. Itinanggi ng isang US official ang naturang mga report. Aniya, hindi tinuloy ng Pangulo ang nasabing pag-atake dahil sa Gulf states. So ano sa tingin ninyo mga tol? Sa tingin nyo ba posibleng may katotohanan itong mga kumakalat-kalat na report na paubos na ang armas ng Amerika? Bagamat yan ay itinatanggi mismo ni Trump mga tol. Pero sabi nga, di ba, basta may usok, alam niyo na may apoy. Pero may mga usok din naman na walang apoy. Ito ba'y tactical lang din ng Amerika, pagpapakalat na ganyan para isipin ang kanilang mga kalaban na nanghihina na sila tapos bigla sila manggugulantang. Well, marami pa kami. Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento at opinion sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.